Mahuhulaan nyo ba kung ilang tao ang kasya sa maliit na bahay na ito dito sa San Jose del Monte, Bulacan? 1 dosena? 2 dosena? 30? Pamilya Toledo, labas na! Surprise! 30 lang naman. Paano nangyari yun? Siya si Aling Elena, ang super mommy ng marami. Hindi lang 1, 2, 5, 10. Hindi lang 1 dosena, 2 dosena ang naging anak niya. Aling Elena, halos magkasing edad lang tayo. Ako wala pa ni 1, ikaw naka-24 ka na. Madali lang mga anak. Magbilis ka, mahakbangan ka lang, nabubuntis ka na. Ano ba sikreto mo? Kumakain ng maraming gulay. 18 anyos noon si Elena nang makilala niya ang karpinterong si Carlito. Ito raw ang kanyang first love na naging tatay ng kanyang mga anak. So, paano ka ba mga anak? Isang iri lang? Nahirapan lang ako doon sa panganay, sa ospital yon. Sa pangalawa, lumabas lang, hindi ko alam. Natakot nga ako, inala ko yung bituka ko lumabas eh. Yung pala, yung asawa ko, nausog niya pa yung sinundo niyang nagpapaanak. Kaya natagalan. Pagdating nila, pinutol nila yung pusod. Ganun lang pala. Maryose. At nagpaulit-ulit pa talaga kayo doon? Ganun no, ang gusto ng asawa ko, sabi niya, lalaki naman. At sa kakahabol pa ng magkaanak ng babae, ang kanilang anak umabot ng 15. Hanggang sa nasangkot sa gulo ang panganay nilang anak. At sa pagtatanggol sa anak, sa kasawiang palad na patay si Carlito. Naiwan ni Carlito na buntis pa sa pang-16 nilang anak si Elena. At sa kanyang pagdurusa, naging katuwang ni Elena ang kumpare ni Carlito, si Arnold. Iba ka rin ha, Aling Elena. Wala pang 40 days yung asawa mo namatay. Meron ka na kagad kapalit at kumpare pa ng asawa mo dati. Inuman lang ko yun, kunwari lang. Naawa ko siya sa akin eh, kasi buntis ako naiwan eh. Tapos mayroon akong anak na may sakit na epileptic. Maliliit pa nga yung mga anak kong naiwan. Inako ni Arnold lahat ang kanyang mga anak. Sabi ko naman sa kanya, baka naman lukuhin mo lang ako, baka nabubulagan ka lang. Dami kong anak, buntis pa. Sabi naman niya, hindi niya daw ako lukuhin. Oh, hindi ka nga niya niloko? Hindi naman. Hanggang ngayon, nagsasama kami. Siya, tandang binata, wala siyang anak. Bali nga ako, yung bunso ko sa una, ginawa niyang junior. Baka daw, baka sakali siya, baka hindi siya magkaanak. At ipinanganak ni Aling Elena ang kanyang ika-17. Pero hindi pa siya dito nahinto. Nadagdagan pa ng 1. Hanggang ang anak niya kay Arnold umabot naman ng 8. Kaya ang suma total, 24 lahat ang ipinagbuntis ni Aling Elena. Dahil nagsunod-sunod ang kanyang mga anak, kailangan din niyang kumayod. Ang 500 piso na kita nilang mag-asawa kada araw, pilit nilang pinagkakasya para mapakain ang buong pamilya. Raos na raos naman daw at nakakakain pa sila ng 3 beses sa isang araw. So ang tingin ninyo talaga sa pag-aanak ay makakatulong sa inyo ang mga anak ninyo, ganon? Oo naman. Pag may trabaho sila, binibigyan nila ako. Sa kabila ng pagsulong ng reproductive health bill sa bansa, malaya pa rin nakakapagdesisyon kung ilang anak ang gustong buhayin. Hindi uso ang family planning sa'yo? Hindi ko alam family planning. Kain na na! Hindi po ito feeding program, hindi rin po ito evacuation center. Ganito lang naman ang karaniwang eksena sa kanilang kainan. Pero hindi lang sa pagkain sila box office, pati sa pagbanyo, aba pila-pila. Pilit pinaninindigan ni Aling Elena ang kanilang sitwasyon. Ang lahat ng kanilang anak, iginagapang nila para makapag-aral. Kahit mahirap kami, pinagsisikapan ko. Sabi ko sa kanila, magsikap kayo kahit mahirap tayo, mag-aral kayo. Dahil iyan lang ang kayamanan ng buhay nyo. Mawala man ako, mayroong akong naiwan sa inyo. Nakakatulong ba ang mga anak mo sa'yo? Yung mga nagtatrabaho malalaki ho, tulong-tulungan lang ho. Kung sino ang wala,
Nagbibigayan, no? Yun ang turo ko sa kanila. Wala ka namang problemadong anak na nakulong, nagdroga, Ay, wala naman asawa babaero, ng Diyos. walang ganun. Wala ako kasi tinatakot ko sila. Pag hindi kayo makinig sa akin, lalayasan ko kayo. Takot naman, no, sa awa ng Diyos. At sa kanyang pinagdaanan bilang mami ng marami. Mahirap ang buhay. Nasa kanila yun. Kung damihan nila anak nila, hindi na nila ako gayahin. Paano ba nagkakasya ang mahigit 30 tao sa maliit na bahay na ito ni Aling Elena? Ipapakita niya sa atin. Aling Elena, sige nga, ipakita mo. Patunayan mo na kasya talaga ang 30 dyan. Dito yung Dito. iba, sa papag. Dito Tapos? yung iba. Sino dito? Yung mga sikat dito. Diyan. Saan ka natutulog? Kwarto po dito eh. Okay. Ayun, ang kwarto. Oh. So, buong buhay nyo, ganito ang buhay nyo. Kasi wala nga kami pang pagawa ng dahil sa pag-aaral ng mga bata. Talaga nairaos mo talaga, nanay, ha? Nagsikap po ako para walang masabi ang tao. Baka sabihin kasi, aanak ako ng marami, hindi ko kaya. Pinatunayan ko lang sa kapasalamat niya sa Panginoon. At ito ang katibayan. Kanya-kanyang diskarte sa pagtulog. The more the merrier. Sama-samang mga anak, mga manugang at mga apo sa maliit na bahay ni Aling Elena. So, Aling Elena, hindi ka naman nahihirapan, hindi ka nagsisisi. Hindi ho, andyan na yan eh. At pagkatapos ng lahat ng gawaing bahay, si Aling Elena patuloy sa pagbebenta ng gulay. Tanggap na ni Aling Elena na ito na ang maging kwento ng kanyang buhay. Hindi man sang-ayon ng iba sa pagkakaroon ng napakalaking pamilya. Sa kanyang isip, siya pa rin ang super mommy ng marami.